Magandang umaga sa inyo lahat, mga kababayan, mga kabirada mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ganon din sa ating mga minamahal na mga kababayan sa iba't ibang bansa. Isang magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat yan. Anyway, ito po mga kababayan, meron po tayong bagong balita sa inyo. Ito po ay mainit-init pang balita. Alam niyo ho ba? Hindi pa niyo alam, no? Alam niyo ho ba na ang ating pamahalaan, ang ating gobyerno ay humihiling po na ma-autopsy po ang bangkay ni Undersecretary Cabral at ma-DNA test po kung talagang ito nga po ba si Cabral. Alam niyo ho ba? Hindi na naman ninyo alam. Alam niyo ho ba na hindi po pumayag ang pamilya ni Cabral? Lalong-lalo na po itong asawa. Ayaw na ayaw po na ma-autopsy and ma-DNA test ang nasabing bangkay. Nako mga kababayan, abang umiikot ang investigasyon, unti-unti pong lumilinaw sa kaisipan ng ating mga kababayan. Ito kaya mga kababayan ang sinasabing larong tagu-taguan? O kaya ito po ba ay mayroong foul play? Kaya naman po ang ating mga kababayan ay nagtataka. Gustong malaman ng ating mga kababayan, ano ba ang katotohanan? Ano ba talaga ang nangyari? So, ito na mga kababayan, lalong-lalo na sa mga DDS. Baka naman kung ano-ano naman po ang masasabi nyo dyan. Banat bay, banat ka na naman ng banat. Baka na naman ang ating pamahalaan, ng ating gobyerno ngayon, ito naman ang sisisihin, especially ang ating Pangulo. Ito po, malinaw, napakalinaw sa sikat ng araw. Gustong malaman ng ating gobyerno ngayon kung ano ang katotohanan. Gustong malaman ng ating gobyerno ngayon kung ano ang nababalot na hiwaga sa pangyayari ito. Dahil itong pagkamatay po ito, itong pagkamatay na ito ni Undersecretary Cabral ay napakahiwaga. Lalong-lalo na po, siya po ang naghayag, nag-confirm ng halos 51 billion na budget po para po dyan sa Davao, sa pamamahala po ni Pulong